Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapuso, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa House of Lies. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay baka pwedeng makahingi ng isang like, share at subscribe para lagi kang updated sa mga bagong recaps na aking i-upload. Matapos mabunyag ang katotohanan tungkol kay Paulo at Edward, mukhang hindi pa talaga tapos ang bangungot ng pamilya Torrecampo. Dito pa lang talaga magsisimula ang pinakamabigat na gulo sa kanilang pamilya. Sa mga susunod na mangyayari, posibleng tuluyan ng mawalan ng kontrol si Greg. Isipin mo naman, buong buhay niyang tinuring na kalaban itong si Edward. Samantalang sarili niya pala itong anak. Tapos si Paulo na minahal at pinagkatiwalaan niya sa lahat, hindi pala niya tunay na kadugo. Dahil dito, unti-unting kakainin si Greg ng galit at matinding pagsisisi. At dahil doon, unang gagawin ni Greg ay palayain itong si Edward pero hindi magiging ganoong kadali ang lahat. Kasi habang gustong bumawi ni Greg kay Edward, hindi agad ito magpapatawad sa tagal ng pananakit at pagtataboy na ginawa sa kanya. Mahirap paniwalain na biglang magbabago ang lahat. Posibleng sabihin ni Edward na huli na ang lahat para bumawi pa itong si Greg. Mas lalo namang magiging emosyonal ang sitwasyon kapag nalaman ni Ashley ang buong katotohanan. Posibleng magtanong si Ashley kung bakit ganoon na lang tratuhin noon ng lolo niya ang kanyang ama kahit wala naman pala itong kasalanan at doon tuluyang madudurog itong si Greg. Samantala si Paulo naman kahit siya ang pinakaapektado, hindi pa rin niya kayang talikuran ng pamilya niya. Kahit nalaman niyang hindi siya tunay na Torrecampo, mahal pa rin niya si Greg at Edward bilang pamilya. Pero dito papasok ang mas mabigat na problema. Gagamitin ni Aldrin ang pagkakataong ito para tuluyang sirain si Paulo at mukhang may mas malalim pa itong sekreto na hindi pa niya nailalabas. Hindi lang simpleng revelasyon na ang gusto niyang gawin dahil matagal niya ng plano na agawin ang kumpanya habang watak-watak ang pamilya. Posible ring si Aldrin pala ang totoong may kinalaman sa sunog. Kasi bakit eksaktong relo ni Edward ang nakita sa lugar? Parang masyadong planado na ang lahat. Malaki ang posibilidad na may mag-frame up talaga kay Edward para siya ang mapagbintangan. At sa lahat ng galit na ipinakita ni Aldrin kay Paulo at Edward, kaya niya talagang gawin iyon. Habang nagkakagulo ang pamilya, unti-unti namang mawawalan ng tiwala ang mga investors at business partners ng Torrecampo. Babagsak ang kumpanya hanggang mapipilitan si Greg na ibigay kay Paulo ang kontrol. Ito lang ang taong may kakayahang magsalba sa kanilang negosyo. Pero dito magkakaroon ng matinding eksena dahil posibleng tanggihan ni Paulo ang kumpanya. Hindi dahil galit siya, kundi dahil pakiramdam niya wala na siyang karapatang angkinin ang lahat matapos niyang malaman na hindi pala siya tunay na Torrecampo. At habang nangyayari iyon, si Thea naman ang unti-unting mababago ang ugali. Sa umpisa, sobrang yabang niya dahil si Edward na ang tagapagmana. Pero darating din ang punto na matatakot siya. Kasi habang lumalabas ang sekreto, baka pati siya ay madamay sa mga kasalanang ginawa ng pamilya. At ang pinakaposibleng mangyari, darating sa punto na si Edward mismo ang pipili na lumayo. Hindi dahil galit siya, kundi dahil gusto niyang tapusin ang lahat ng gulo. Posibleng piliin niyang magsimula ng panibagong buhay kasama sina Thea at Ashley at malayo sa pamilyang paulit-ulit siyang sinasaktan. Pero syempre, hindi pa din yan matatapos ang kwento. Kasi kapag nalaman ni Greg na aalis na si Edward, matapos siyang ma-realize ang lahat ng pagkakamali niya, doon niya mararamdaman ang pinakamalaking pagsisisi sa buong buhay niya. Talagang kapanapanabik ang mga kaganapan sa House of Lies. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagsubaybay dito. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, mga kapuso.